Ang kabataan ngayon ay naharap sa maraming pagbabago at hamon. Sa isang banda, marami sa kanila ay masigla at adaptado. Sa bilis ng teknolohiya, sila ay mga digital natives na marunong gumamit ng iba't ibang gadgets at social media platforms. Ang konektadong mundo ay nagbibigay daan sa kanila upang makakuha ng impormasyon at mapanatili ang kanila koneksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabilang dako, marami rin sa kabataan ang naharap sa maraming hamon. Ang mataas na kahilingan para sa edukasyon at trabaho ay nagdudulot ng pressure sa kanila. Hindi rin mawawala ang mga sulong na rin sa mental health tulad ng stress at depression na maaring idulot ng mga societal expectation at peer pressure. Bilang bahagi ng lipunan, ang pag-unlad ng kabataan ay mahalaga para sa pangkalahatang kaunlaran. Mahalaga ang pagtutok sa kanilang pangangailangan upang mabigyan sila ng oportunidad na mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan. Sa kabilang banda ng mga hamon, maraming kabataan ang may malasakit sa lipunan at naghahanap ng paraan para makatulong at maging bahagi ng pag-angat ng bansa. Ang kanilang pinagkakaabalan ngayon na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at pag-aaral ay ang paggamit ng gadget at paglalaro ng online games na nagsasani ng pagkahati ng kanilang atensyon sa pag-aaral at pamumuhay. Ang ilan sa kanilang mga pangunahing problema ay maaaring kinahaharap sa edukasyon, mental health at pag-usbong ng teknolohiya. At sa kung paano nila palalaguin ang kanilang sarili sa bawat hakbang na mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Ang kabataan ngayon ay mayroong iba't ibang pinagkakabalahan kabilang ang mga social media at video games. Dahil dito, hindi sila nakapag-focus sa kanilang pag-aaral at sa mga gawain na pinapagawa ng kanilang guro. Ang mga magulang, paaralan, barangay at pamahalaan ay may iba't ibang hakbang na maaaring gawin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral tulad ng scholarship, programs, at mental health support. At sa mga kailangan nitong mga gamit at sa mga hindi maintindihan na lesson o aralin o kaya gawain ay pwedeng matulungan at gabayan sila para maintindihan nila ang mga lesson o gawain at aralin at unawain din ang kanilang mga kalusugan. Ano nga ba ang mga solusyon para maiwasan nito? Una na nga dyan ay ang tamang paggamit ng gadget upang hindi lang dito mabali ng kanilang pansin o atensyon at hindi mapabayaan ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, paggamit ng tama ng social media. Minsan akala ng mga magulang kapag nasa social media ang mga kabataan o ang kanilang mga anak ay masaya at walang iniindang problema. Kaya napapabayaan nila ito. Ngunit hindi nila alam ito na pala ang dahilan kung bakit madalas nang tahimik ang kanilang mga anak. Dahil sa depression o anxiety na nakukuha nila dahil sa loneliness na nadarama nila. Dahil sa nadarama nilang ito, minsan ay hindi na sila nakakapag-focus sa kanilang pag-aaral at minsan humahantong pa ito sa pananakit ng kanilang sarili. Kaya dapat tayong mga magulang ay laging bantayan ng ating mga anak at huwag natin iparamdam na disappointed tayo sa kanila. Dahil dito, una rin nila naiisip na baliwala lang sila sa kanilang mga magulang. Kaya mga parents, huwag po syadong igugol ang mga time sa pagtatrabaho. Bigyan din pansin ang ating mga anak. Ang solusyon sa problemang ito ay bilang isang mag-aaral sa panahon ngayon, maraming katulad namin sa kabataan na napapabayaan ng pag-aaral dahil masyado sila nasasabik sa ibang bagay na
mapinag-aabalahan at napapabayaan ang sarili. Naapektuhan na rin dito ang kanilang pag-aaral dahil sa kawalan na ng pansin. Madalas na dito at iba sa kabataan, mas nagiging gusto ang maging tambay, gumawa ng ibang makakaabalahan na wala namang kahalagan. Ang tanging solusyon lang sa problema ito ay ang pag-aaruga ng ginto ng magulang at tunan ng pansin at pag-aaral. Iwasan ang mga bagay na hindi naman po makakatulong at hindi makakapekto sa pag-aaral o sa pang araw-araw na gawain at bigyan ng pangangailangan ng ibang naming kabataan ng mga nangangailangan sa school upang makapag-aral. Isa na rin po dito ang problema ang ibang kabataan, kakulangan sa kagamitan at pag-aaral ng karamihan hindi naman po nag-aaral. Ang tanging solusyon para sa mga kabataan sa kinahaharap nilang mga problema ay ang magkaroon ng matatag na pananampalataya sa ating Diyos at laging ipaalam sa sarili na kahit gaano kahirap ang buhay ay hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Having a strong faith to our Lord helps us to surpass our challenges in life.